So for today tayo ay magbabalik tanaw sa mga naging patok na trending topics dito sa Pilipinas. Ano-ano nga ba pinag-usapan ng ating mga kababayan noong nakaraang linggo? So watch out, be ready on this week trending recap in the Philippines. What up guys, this is Gerald from Josai TV at mabilis na lumipas ang isang linggo at ating balikan ang mga nag-trending. So nung nakaraang linggo may nausong challenge na tinatawag, ano to ang nag-trending nung nakaraang linggo na tinatawag nila hashtag Manila Bay Challenge. So ano ang nakapaloob naman dito at ano-ano mga entry ng mga netizen. Sa unang makikita natin dito, so ayan, ang bumungad sa atin, sabi ni Masamang Blip, take time out and visit block. So dash na lang, hashtag Manila Bay Challenge. So i-recall lang natin, ito yung rock na ginamit para maging white sand ang Manila Bay. Pinagkaguluhan to ng mga Pilipino syempre dahil nagandahan sila. However, nangyari nga, nagkaroon ng nawala ang social distancing at syempre ang mga Pinoy, knowing how they are, ayun, nanganak na meme na katulad nan. Ayan. So, pinipicturan, maraming pinipicturan, pero ayun, si Harry Roque, si Spock Harry Roque na naman ang inatake na ating mga netizen. Hindi ko maintindihan yung pangalan niya, pero General MacArthur checking out the white sand beaches in Manila. Ayan. So, pati si MacArthur na nanahimik na nagising ulit sa pagkakatulog. At ang next naman natin, syempre hindi papatalo ang mga J-pop ba? Kung nagkakamali, J-pop na ang AKB48. Power scares me sometimes. Ito yung girl ba na sobrang dami. So, papakita ko sa inyo yung clip nila. Ayan. Ayan sila, ganyang katitindi at ganyang kagagaling. At kung di ako nagkakamali, meron din tayo nito sa Pilipinas na version. Nakalimutan ko lang yung complete acronym niya, kung ganito rin ba or iniba nila. Nevertheless, ako baka pumila rin ako dyan pag ganyan ang din na nakita ko. So, ang next naman natin, syempre hindi nagpatalo, pati mga celebrities nakisali rin dito. Ang example dito ay si Andrea Brillante. Sabi dito, grebe naman kaya. Laugh. Crying laugh ba to? Char lang guys, Manila Bay Challenge. So, ayan. So, nakisali rin siya. Marami rin mga artista, so hindi ko na lang sinama ang lahat. Ito yung una kong nakita. At syempre, challenge nga yan. So dahil challenge yan, may nanalo syempre sa challenge na yan. Hindi siya meme, hindi siya celebrity, kundi ordinaryong citizen lang ng Pilipinas. So ang pangalan niya ay, ayan, si Miss Renalyn Cantal Macato, na ang ginawa niya, pagpunta niya at pagbukas ng Manila Bay, ay bumungad itong picture na to na nagtupis siya. So ito ang kanyang picture pang iba. Ayan. So mukhang walang nagtangkang gumawa nito kundi siya lamang. Ayan. Dito na Manila Bay with video? Madam. Naka 2-piece yan. 2-piece ba yan? Ay. Oh. Ayan. Tama na. Okay. Parang tanga to eh. Game na. Okay. Hindi na pantay hindi ko. Oh my gosh. Ano naman titi. Ang kulit eh. Ang kulit ng pag-video eh. Dito na. So ayan, siya lang naman ang bukod tayong gumawa niyan. Pero hindi naman siya pumunta dyan na talagang nakatupis lang. Nakasuot siya ng, hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong damit na style, pero may pangpatong naman siya nung una. So hinubad niya lang yan para palitaw ang kanyang swimwear. So congratulations Miss Renalyn sa pagkakapanalo mo. Ayun nga, bagamat nagkaroon ng kontrobersiya tong Manila Bay na to, ang white sand na to, alam mo mga Pilipino, hindi papatalo yan sa kalokohan at nagawan pa nila gawan ng meme. Next trend. So noong nakaraang Monday, September 21, ang nag-trending naman ay syempre, September 21, hindi makakalimutan ng mga karamihan sa ating Pilipino, ang hashtag Never Again o ang tinatawag na martial law. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. So dito makikita natin dito sa trend, sa tweet na to ni Mr. Chel Jokno, tumakbo senador noon ngunit natalo. At sila yung, kumbaga, kung di ako nagkakamali, ang kanyang tatay ay isa sa mga naging human rights defender, if I'm not mistaken, si Ginoong Jokno. Sorry, nakakalimutan ko rin history, pero again, inuulit lang natin, meron siyang tweet dito, series of tweets. So basahin ko lang yung umpisa. If you ever experience how unfair our justice system is, here are even more reasons to hashtag never forget and say
hashtag never again at red. So medyo mahaba tong kwento na to. Ayan, kung makikita nyo. So ilalagay ko na sa description down below ang nakalagay o yung kanyang buong kwento para makita nyo ng buo at kayo mismo ang magbasa. Tingnan nyo kung sa tingin nyo tama ba sinabi niya o hindi. Siyempre, kayong bahalang mag-judge doon. Ang next naman nating ang lumitaw is sabi naman ni Maharliko, sabi niya dito, 1986 when Cory assumed the presidency a year after she sold the 113 state-run company, she make the Philippine economy F up. Hashtag never forget, hashtag never again, hashtag not to LP. So medyo bad trip siya sa LP, so sa Liberal Party, no? So baka tinatawag nga nilang ika nga dilawan. So ito yung mga di umanong mga binenta, which is di naman pala di umano. Ito talaga ito itong naging privatization. Bagamat ang sagot dito ng mga apologists ng mga ng mga Aquino o ng Liberal Party, syempre dahil nga baksak ekonomiya, kailangan magbenta di umano ng mga ari-arian ng gobyerno. However, syempre di na tayo makipagdiskusyon kung tama ba ang ginawa niya o mali. Nandito na tayo ngayon, so isipin na lang natin, tama naman talaga yun na dapat hindi natin makalimutan yung mga nangyaring masasama sa martial law o ano yung aral nun para hindi na maulit. Pero hindi naman ibig sabihin nun yung isang partido siya yung pinakamasama talaga sa lahat ng tao. Hindi na tayo hahatol doon kung sino masama, sino mabuti. Bahala na ang Diyos na humatol doon para meron na tayong kapayapaan sa isip natin. So ang next tweet naman natin ay ang lumitaw dito ay ang tweet ng University of the Philippines. Once completed, it will be the first and only state-sponsored museum that officially recognizes the atrocities committed during martial law. Hashtag never again, hashtag never forget. Martial Law Museum to rise on UP Diliman Campus. So, itong link na to, again, ilalagay ko sa description down below para mabasa nyo yung buong details ng museum na to. At again, hindi tayo kumukontra dito. Maganda nga na may museum para makita ng mga ating kabataan o mga incoming mga citizens para maka-idea sila ano ba nangyari or what. Pero syempre, sometimes kailangan din tayo maging balance. Ituro din naman natin sa kanila yung ang tamang pagturo ng history. Dapat ipakita natin yung mga circumstances kung bakit nangyari to at ito yung mga naging desisyon o ano yung naging tama at mali. Pero syempre, depende na nga lang yung sa magkukwento. So meron din dito, ilalagay ko rin sa description down below ang Daang Docu. So ito yung mahahabol nyo pa hanggang November 5 na pwede nyo mapanood itong mga documents regarding tungkol sa mga nangyari sa martial law. So ayan po, Daang Docu. Ayun, ito yung website, daangdocu.com/watchnow. Pero lagi ko na sa description para mabasa at mapanood nyo rin ang buong buo at kayo na rin din ang humatol. Ano rin ang masasabi nyo. So yun nga po ang anniversary ng martial law. Again, sinasabi nga natin dito, ang lagi kong sinasabi, mag-move on tayo sa mga masasamang ginawa. Kailangan natin talaga magpatawad. However, kailangan, ang hindi natin dapat kalimutan na yung aral na nakakapaloob sa mga pangyayari. So, mga personalities, wala na yun. Patay na yung mga yan. Well, except kay Enrile at saka kay, sino pa ba? Si Ramos, na I take sila rin isa sa mga susi dyan kung gusto mo talaga malaman ng detalye. Pero for sure, di na natin malalaman. Maghintay na lamang tayo sa paghuhukom or sa judgment day para malaman natin ang buong katotohanan. Huwag na lang tayo agad-agad humatol. Basta dapat ang maghari sa atin ay yung kapayapaan para hindi na tayo na-stress o nagdadagdag pa ng depression sa ating kaisipan at anxiety. So, next trend. So, noong September 22, Tuesday, ang nag-trending naman ay ang tinatawag nilang hashtag lapagan ng top challenge. So, kahit ako nung una confused ako, pero tingnan natin kung anong bang top 2 pinagsasabi nila. Tingnan natin ang mga tweets ng mga netizens. Sabi ni Chad Abedillo, so hashtag lapagan ng top challenge, grade 1, 30 to 40th, row 4 lagi, okay? Grade 2, same pa rin. Tapos yung grade 3 siya, naging row 3, grade 4, naging row 2, grade 5, naging 8, grade 6, naging 6, first year, second year, first na, third, first, fourth year, salutatorian college, magna cum laude. So, ang ibig pala sabihin ng top, yung top mo sa klase, hindi yung top mo dito sa taas. So, medyo na-confused din ako ng bahagya doon. So, ito yung pinapakita nilang mga post na ako, honestly speaking, di ko na maalala yung akin dahil di naman ako umabot dyan. Bobo lang po ako, bobo. Di po ako matalino. Sinasabi ko na, kine-claim ko na po, di po ako matalino. Nagbibigay lang po ako ng opinion at
Hindi ko nakalimutan ko na kung ano yung standing ko, pero alam ko it's either nasa baba ako, nasa gitna ako. Hindi ko na lang tinandaan dahil isa yun sa mga kinalimutan na ng utak ko. Ang iba pa is, ayan. So, ayan. Pinakita niya yung mga diploma niya. Ito yung mga kanya naabot. Grade 1, top na agad, fairness. Pero sa grade 4, tsaka 5, tsaka 3, biglang, hindi naman bumaba, pero at least siya naging top. So, ayan. Si Kim Umayam. So, ayan yun, with honors. Wala pa siyang high school, college. So, di pa siya tapos, actually. Okay. Next, in fairness, ibang top naman to. Naging top naman ng top niya. Pero, may kita mo sa likod, meron mga medal. So, di ko alam kung sa kanya to o nagpapakita lang siya ng katawan niya. Okay, next, move on. Cringy na to. At sabi naman ni Carly, which is very relatable para sa akin, I was like, why is this trending? Academics pala. I hate it here. Ayan, so ako yan, si Homer, kusang nawala na rin. Lalo na nakita ko yung kaninang picture ng lalaki. So again, ang layunin daw ng to, hindi ko na lang makita yung comment, pero nung nabasa ko yung tweet na at hashtag na to, ang purpose daw nito is magpakita na hindi lahat ng, sabihin natin yung mga matatalino ngayon, mga graduate ngayong college, hindi naman sila nagsimula lahat sa top. Nagsimula sila, yung isa, yung una natin binasa, nasa RUPOR, tabi ng basurahan. So hanggang climb sila. So meron naman, tandaan nyo, sa bawat action, kasi possible na may opposite reaction to. So possible din naman na yung mga matatalino noon nabopols na ngayon dahil sabihin na natin na ito yung realidad na meron tao na ang galing sa academic pero bobo sa practical. So meron naman mga bobo pero ang galing sa practical. So sometimes kailangan mo lang talaga makita kung saan ka na-fit. Hindi bagamat bobo o lagi ka nasa row 4 hindi ka na pwedeng umunlad. So nasa iyo lamang yan. Bagamat mag-ingat ka lamang sa mga manloloko, basta galingan mo lang kung sino ang mga dapat mong pagkatiwalaan at syempre ang pag-asa mo sa taas. Next trend. So ang trending naman natin nung September 23, Wednesday, at syempre dito lagi nawawala sa trend ang hashtag BTSX UNGA o ang tinatawag na United Nations General Assembly. So ito yung makikita natin sa tweet. Actually di ko nga napansin agad to. Na-post lang ni UNICEF Actually di rin ako aware na nandun pala ang BTS. So sabi dito, everything you need to know about BTS tweet iconic return to the United Nations. So meron tong link. So papakita ko na lang sa inyo guys yung link, yung video mamaya. So clip lang naman yung papakita natin kasi baka makapiright tayo. Sabi naman dito ng research BTS, our tomorrow may be dark but the stars shine brightest when the night is darkest. If even the moon is dark, let our faces be the light that help us find our way. So yun yung isa sa mga I think na quote sinabi ng BTS. Then ito naman si Ari, sabi yun 2018, ito sinabi ng BTS, love yourself, speak yourself. 2020, life goes on, let's live on. Tapos sabi niya, BTS tweet really are the best thing to ever happen. Their words bring hope and comfort to so many people around the world and it's so amazing to see. Thank you BTS. Ayan. So ito yung picture nung nakaraan, which is I think nakita ko na rin to before. Pero 2020 ngayon ko lang din siya nakita. So sorry naman. Ito yung sa mga hindi nakakaalam guys. Ito rin yung nagsata yung ating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa bansa natin, kung ano yung stand sa China. So ito naman ang clip para makita nyo kung ano yung isa sa mga essence o sinabi ng BTS. It might feel like it's always night and we'll always be alone, but the night is always darkest before the first light of dawn. Life goes on. 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 Let's live on. So yun ang pinaka-message nila, which is I do agree naman na syempre pandemic na to o sa nangyayari sa atin ngayon, bagamat sabihin natin na hirapan tayo lahat, pero hindi naman dapat matapos ang buhay natin dahil may pandemic. Kailangan din natin mag-move on, kailangan din natin dagdagan ang safety precautionary measures natin at health protocols na ginagawa para maiwasan natin yung sakit kasi ganoon yun talaga hindi naman titigil ang mundo sa atin dahil may pandemic, diba? So I agree with the comment of statement ng BTS dito and hopefully God willing maging maayos nila lahat. Next trending. So noong nakaraang Thursday naman ang namayagpag na trending naman ay ang hashtag Halalan 2022. So bakit nabuhay ulit ang Halalan 2022 at ano bang meron?
So base dito sa news na ito, na ang sinasabi ni Pampanga Representative Mike Arroyo seeks to postpone 2022 election. Pampanga Representative, ayan, on Thursday, September 24, urged the Commission of Elections to consider postponing the 2022 national poll, saying voters are afraid of the coronavirus pandemic. So sabi dito ang comment ng isa sa mga ating netizens, they're afraid that the people would vote them out in 2022 due to their failed hashtag COVID-19 PH response that they're seeking to postpone. But history taught us that whether there would be an election or not, the People's Collective Movement could hold them accountable. So, ang question ko lang dito kasi ang sinasabi lang naman dito si Mikey Arroyo. So, di ko alam kung meron pa ibang dito rin ang comment kasi nalagay niya dito them eh. So, baka I'm not sure lang. Pero anyway, next comment natin is to Representative Mikey Arroyo, sir, when you check USA, there are millions cases of COVID, but the presidential election is scheduled on November. In the Philippines, 2022 pa po. Ano ang kinakatakot mo? Ayan. We need elections more than ever because we need to elect best leaders to get us out of the worst crisis in our country's contemporary history. Yes, to hashtag halalan 2022 and yes to real good change for the Filipino. So ano masasabi natin dito? Again, masyado pang maaga para mag-postpone dahil di pa natin 2022, medyo matagal-tagal pa naman. Hindi na siya malayo pero hindi rin naman siya ganung kalapit pa. So siguro pwede pa natin bigyan ng mga 6 months or 9 months para makapag-desisyon ng tama. Nagbubukas na nga tayo ng ekonomiya so parang hindi ko rin magets ang kinakatakot ni Mike Arroyo. Bagamat naintindihan ko may pandemic. Pero sabi nga ng BTS, let's move on eh. Sa Utah, if I'm not mistaken, sabi ni Nas Daily, nagbobotahan sila via mail. However, syempre, knowing Pilipinas, hindi natin maiwasan magduda kung ano mangyari sa mga boto natin. And, pabor din ako na dapat talaga bumoto kasi nga, tama yung sinasabi ni sa netizen eh. Ito yung kailangan na talagang tanggalin na yung mga incompetent. Kung sino man yun, siguro, ako, ang opinion ko, magsimula tayo sa barangay. Yung barangay atakihin nyo, yung mga pumalpak doon. Doon pala kasi, yun pala yung sentro eh. Doon pala ang dami ng pumalpak sa SAP noong unang trench, diba? Let's move on. Hopefully, madesisyonan nila to on the proper time pa at hindi pa ngayon. Next trend. So, nung nakaraang Friday, ito yung mainit-init na balita pa eh. At hanggang ngayon, kung nagkakamali, ongoing pa rin ang maintenance sila. Ang nag-trend ay ang syempre PLDT. So ano nakalagay o ano ba nangyari? So basahin natin ang news. Ang sabi dito is sa CNN Philippines, class suspensions under the new normal. Several schools cancel classes beginning today. So nung Friday yon, because of an emergency disruption of internet connection, emergency maintenance work to affect PLDT Sky Fiber until Wednesday, September 30. However, sa latest development ngayon, sinabi ng PLDT is, lagay ko na lang dyan sa screen, na nare-route na nila siguro ang kanilang connection na para hindi maapektuhan ng majority ng kanilang mga subscribers, except sa Sky na inamin nilang baka magkaroon ng interruption. At yun nga, dahil nga sa news na to, nagkaroon ng iba't ibang mga suspension sa mga online classes sa mga school. So, tingnan natin isa sa mga news at panoorin natin. Offline muna ang pag-aaral ng grade 11 student na si JM Aguinaldo. Sinuspindi kasi ng kanyang eskwelahan ng online classes dahil sa inaasahang pagbagsak ng internet signal ng PLDT at Smart. Ibig sabihin, walang class session. Diskarte niya na kung anong oras siya mag-aaral o gagawin ang mga school works. Magpapagawa lang sila ng activities and assignment. Bale, yung lessons namin, parang hindi namin siya matututunan ngayon. Pero dagdag stress din para sa nanay ni JM ang offline studies. So true. Na-stress ako. Tapos parang ako na rin nag-aaral kasi nga tuturuan ko siya. Kasi relate sigurado dito ang mga mami. Comment down below mga mommies na lalo-lalo na yung mga parang sila na yung nag-enroll dahil sila yung nagtuturo sa kanila. Sila na rin ang guro. So at least ito paano ngayon, naintindihan na siguro kahit paano ng mga magulang ang hirap ng mga guro natin, lalo-lalo na kung ano i-handle nila mga 25 to 30 to 40 students, no? So at least mas magkaroon tayo ng appreciation sa mga teachers.
Kasi para ako na yung teacher niya. Sunod-sunod ang mga advisory ng mga pribadong eskwelahan kaugnay ng mga adjustment sa pag-aaral matapos i-anunsyo ng PLDT at SMART ang posibleng paghina ng kanilang serbisyo sa landline, mobile at internet sa loob ng 6 na araw. Uy, pinanggalingan ko Ang to. OB Montessori Center, inabisuhan ang mga magulang na magkaroon ng backup plan tulad ng alternatibong gadget. What? What? Magkaroon ng alternatibong gadget pero mawawala nga internet eh. Pag ba nagpalit ka ng internet, masosolve na yung problema. Sorry again, dati ko tong kumpanya kaya na medyo nagki-cringe ako eh. Ito statement nila dito. Oh my gosh. Sorry ito yung perfect example na napaka-insensitive post at again, I'm very sorry with all due respect, very boomer post na ang issue is yung internet problem. O kumbaga yung telco mismo. Pero ang gusto mo magkaroon ng backup plan sa smartphone tsaka sa ibang app nyo, napaka-insensitive naman. So, ibig sabihin dapat, naiintindihan ko na dapat talaga, totoo naman yan dapat magplano, pero hindi yata to yung issue na kailangan i-resolve kasi internet ang issue. Hindi naman brown out or blackout or hindi naman nagka-problem ang, alam mo yun, for me, this is insensitive and very stupid post. I don't know kung anong iniisip na nagsabi nito. Siguro ako hinala ko dahil dyan ako nanggaling. They are boomers. So again, in behalf na nakakapanood ito at I'm very sorry for them and I apologize on behalf. Kahit wala na ako dito, I'm sorry. They are just boomers. They don't see the reality. Ewan ko kung they're clouded ba by their statement. So, very cringe. Anyway, let's continue. Ayon sa PLDT, kukumpunihin ang isa sa ginagamit nilang International Submarine Cable Systems sa karagatang bahagi ng Hong Kong. Magsasagawa ng emergency maintenance sa cable system ang operator nitong Asia America Gateway simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Setyembre. Tiniyak ng PLDT na meron naman silang alternatibong cable system kaya pwede pa rin magpatuloy ang online classes. Kaso naging problema dito, super late notice na nakapag-suspend na yung mga classes ang ibang schools. But nevertheless, at least kahit paano, nagkaroon ng rest time ang mga bata, which is, yun naman talaga importante dahil marami nga nagsasabi academic freeze. So kahit paano, nakapagpahinga kahit paano. Well, except dun sa pinanggalingan ko ng mga boomers. Okay, boomer. Anyway, yun lang naman ang pinaka-gist niyan. Tapos yung Globe, I think, is hindi naman masyadong apektado dahil iba ang kanilang service provider. So anong masasabi natin dito ang total? Dapat talaga sa mga schools naka-ready yung mga backup plans nyo. Totoo naman yung kailangan nyo mag-backup pero kung hindi yun na siguro scope, siguro di naman masama mag-suspend. Lalo na kung kunwari may bagyo, na malakas, maraming blackout. So di ba ma-expect na lahat sila may generator, di ba? So ewan ko sa OBM kung yun ang trip nila. Katulad yan, wala internet. So again, be considerate na lang ang masasabi natin dito sa nangyaring to at maraming pasensya ulit. Next trend. So ang sumunod naman natin trending nung madaling araw nung Sabado nung naganap ito at medyo maraming pantulog pero syempre dahil sikat ito, ang BTS na naman as usual ay nagtrend dahil meron silang collaboration with the Fortnite. Kaya ang hashtag na nagtrend ay hashtag Dynamite. So pinagsama ang Dynamite na kanilang kanta at ang Fortnite. So tingnan natin ang mga highlights. At ito, meron tayong news na papakinggan kung ano ba ang nangyayari ko ritsura. Tonight at 8 p.m. Eastern, Korean pop band BTS will debut a brand new music video on Fortnite's Party Royale Island. Now that's a separate space within the game where fans hang out and enjoy all kinds of entertainment. It's no big secret why the band would want to first show their new video on Fortnite. The audience here can be massive. Earlier this year, Travis Scott, remember, hosted a mini tour within Fortnite, performing 5 shows for fans. Nearly 28 million players showed up to watch that. Fortnite creator Epic Games understands that what they now have here is more than just a game. It's a true social network where fans want to meet up with friends and hang out, virtually of course, and that's more important than ever maybe during a pandemic. Fortnite boasts 350 million registered players, making it one of the most popular titles ever. It's available as a free download on PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, and Android.
But not everyone is going to be able to enjoy the entertainment this evening. Value The Apple, wala. BTS video will not be available in Fortnite on Apple devices. That's as Apple and Epic continue to wage their legal war with one another. In August, Yun yung G's. So kahit ako yung management ng BTS, I would go for Fortnite dahil imagine 350 players, so million players ang possible mo maging makuwang audience at possible mo maging fan base. So vice versa rin yun sa Fortnite dahil ang BTS is isang napakalaking global group na napakasikat ngayon sa ating generation. So again, isa pa sa mga highlight, tingnan natin naman itong another. Ito yung mismo nasa loob ng mismong Fortnite. So in fairness naman, makikita yun, pati yung mga players nagsasayaw. So ito yung sinasabi siguro nilang iba pang area ng Fortnite. Sorry, di ako player ng Fortnite pero we'll try kung pwede tayo mag-stream nun. Pero anyway, ayan nga. So napakaganda na idea, ayan, magkakasama yung iba't ibang mga players. So ayun, ang ganda. In fairness, natuwa naman ako kahit pa paano sa dami ng mga masamang balita at mga bad news na nangyayari sa atin. Kahit pa paano ang BTS ay nagbibigay ng saya. Alam mo yun, kailangan natin yan para maging balance sa ating buhay. So that's it for our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo na itong video at i-click ang notification bell para updated kayo sa latest happenings. So again, see you next week sa itong episode na to at ingatan po kayo ng Diyos sa inyong paggawa. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Hey do. Bye-bye.